Oh, nag-grill po ako ngayon. Kasi may natira na kani kahapon ba? Ay, manok at baboy. Kakainin namin ngayon. Dito kasi kakain ang pinsan ni Martin. Magawa na lang ako ng salad. At nagluto ako ng kanin. At kay Martin salad din yung partner niya. Kasi si Martin din yan mahilig sa kanin at ganyan yung yung dry. Gusto niya yung kung may kanin, dapat may sabaw. Ayun ni Martin yung mga walang sabaw-sabaw sa pag kanin, may kanin ba? Umuulan na naman. Bangit talaga yung summer namin dito ngayon sa Germany. Palaging umuulan. Nandyan na si Fiona. Hello, Fiona. Hello. Nihintay lang namin darating ang Bobby Bartindi. Mami, aber ich weiß das gut. Hier kannst du rein hier in meine Tasche, da ist. Oh, da oben in die Kirche. Da in die Treppe, da ist Mülleimer. Tapon daw siya ng basura. And I said, hey. What's going on? What's going on? And I said, hey, yeah, yeah. Hey, yeah. I said, hey. What's going on? wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath. What's going on? And I say, hey, hey. I say, hey. What's going on? It's like, hey. Oh, hindi pa nakamove on si Fiona sa video ni Oliver. Oh. I say, hey. Kinanta ni Oliver. What's going on? Thank you. Nandito kami ngayon ni Fiona sa city. Dahil maraming ganap ngayon dito. Maglalaro ang Germany mamaya. Fiona, max mo yung photo guys yan. Naayos mo na yung sapatos ni Fiona. Dr. Pan. Kuzak ma, doktor? Pan. Palmbolski. Palmbolski. Tingnan po ninyo, merong buyog. Hindi po natin pwedeng patayin yan dahil pwede ka magmulta. Fiona. Fiona. Tingnan po ninyo, meron na naman ditong maraming ganap sa city namin. At ngayon pala maglalaro ang Germany. Kalaban nila mamaya ang Scotland. Kaya maraming tao dito mamaya sa city. Ako Fiona. Ganda ng mga bagong nila ba? Oh, may may Louis Vuitton pa oh. Dior. Dami naman. Pero mamaya pa sila mag-start, mga alas 4 siguro. Kaya walang dito, walang biyaheng bus dito ngayon dahil nga dito sa ganap dito ngayon sa city namin. Ikot muna kami ni Fiona. Tingnan namin kung anong mabili namin dito ni Fiona. Kumusta na po kayong lahat? Nandito tayo sa baba dahil bibigay ko na kay Uma yung gamot niya. Bago yan, ikukwento ko po sa inyo ang nangyari kay Uma noong linggo. Grabe yung panic namin ni Martin. Grabe yung pag-alala namin sa kanya. Dahil po, bigla na lang ganun ang nangyari kay Uma. Nung, diba, pinito ko po sa inyo na nung ginising namin siya, hindi talaga siya kumibo, hindi gumalaw. Yung mata lang niya, yung niya ba. Tapos, kahit nang ginawa namin, hindi talaga siya, parang tulog yung itsura niya ba? Yung kininto ko po sa inyo ng bago lang. Noon pa lang, nag-alala na si Martin doon sa sitwasyon na yun.
Ngayon, yung linggo, di ba? Pagkatapos ng selebrasyon ng birthday ni Martin, kinabukasan naglakad-lakad kami, nagpunta kami doon sa Sourland Park, doon saan kami naglakad-lakad. Yung pinakita ko din po sa inyo, yung pinasyalan natin na magagandang garden, yun po. Pag-uwi namin sa bahay, syempre, pag galing kami sa labas, pag-uwi namin, hindi talaga ako aakyat sa taas muna, kundi diretso ako kay Uma. Asikasuhin ko siya, painumin ko siya ng tubig, ganyan. Yung mga ginagawa ko palagi sa kanya pag tuwing pagdating namin ng bahay, yun talaga yung ginagawa ko. So ngayon, alam po ba ninyo nangyari sa kanya? Nahimatay po si Uma. Bigla na lang po yung nangyari sa kanya. Ang nangyari po, dahil, anong tawag na, yung ano ba, yung lifters niya, yung machine ba na ginagamit namin na pang tulong sa amin na magkarga kay Uma, na ano siya, nabigla. Kwento ko na po sa inyo yung nangyari kay Uma. Pagpasok ko sa kwarto niya, dahil nga papalitan ko na siya ng diaper at ginamit, paupuin ko na siya at papakainin doon sa upuan niya. Tapos ilalagay ko na dito yung parang belt siya ba na malaki ba na kinakabit dito sa may ni Uma dibdib, para yun kasi yung ikabit sa machine, tapos ipindutin lang namin yung machine. Yun ang dandahan na magpatayo kay Uma sa bed niya. Tapos po, nung ginawa ko yun, si Uma ayaw talaga niya yung ginagawa namin yan sa kanya. Kasi nga, sabi niya masakit daw. Pero si Uma po, ilang araw na po yan siya nagreklamo na masakit yung gilid niya, masakit yung... Pero hindi niya talaga maituro ng tama kung saan yung sakit. Lalo na pag tinatanong namin kung saan ang masakit. Tapos kasi isang beses sinabi niya, tinuro niyang sakit sa gilid naman ng bed niya. Wala naman yung sakit, hindi naman yung sa katawan niya. Kaya sabi ko, naalala niya yung mga nangyari noon ba na marami siyang mga sakit na nalaman sa katawan. Kaya naalala niya kasi diba yung sakit ni Uma, nakakalimot. Minsan naalala na naman niya yung mga nangyari nung ilang taon na. Kaya po nung yung ginamit ko na po yung lifters, ang tawag kasi noon, sa kanya dito. Di ko naman bilis na pinindot para taas si Uma ba. Dandahan lang naman talaga namin yung at saka dandahan lang naman talaga siyang itaas si Uma. Dandahan lang yung machine na itaas si Uma ba. Alam mo ba ninyo, nung pagpindot ko, nabigla siya. Kasi dito sa may gourd, kasi para yung belt niya, maingay kasi siya pag pag ganyan ba, parang nabigla si Uma. Nung pagpindot ko, nabigla siya. Sumigaw siya. Pagsigaw niya, nahimatay pagkatapos si Uma. Nawalan po talaga siya ng malay na ganyan lang siya, nakalaylay yung dalawang kamay niya, tapos hindi na talaga siya nagsasalita. Alam po ba ninyo yung reaction ko, sus Ginoo ko, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Na naman yung panic at nervous ko na ba. Sus, tapos, nung time niya ito, si Martin, nasa taas siya nasa toilet namin, sa taas. Kinuha ko yung telepono. Tapos sabi ko kay Martin, sigaw talaga ako, naboba ka. Kasi si Martin nagdadali talaga kahit siya, hindi pa siya tapos. Nagdadali talaga siya kasi alam niya na may nangyari na hindi maganda sa baba. Bilis niyang bumaba. Tapos hindi ko kasi kung anong gagawin ko, kung ambulansya yung tatawagan ko, si Umay muna yung asikasuhin ko, ko ba, naratol na, hindi ko na alam kung anong unahin ko. Kaya si Martin na lang yung papatawagin ko sa ambulansya. Tapos inaskasa ko si Uma, ganyan ko siya ba, Uma, inaplus ko yung mukha niya, tapos naman siya, hindi naman umabot ng ilang minuto yung na nawalan siya ng malay. Bigla siyang gumising. Hindi siya umabot ng 2 minuto, kaya madali lang din ba. Gumising siya, pero nung pagising niya, as in napakatamlay niya, yung mata niya ba, parang hindi niya halos maibuka. Pinainom ko siya ng tubig, hanggang sa magsalita na siya ulit. Tapos, kami, nakalma na kami nun. So, hindi na kami tumawag ng ambulansya kasi na okay na yung na okay na yung nasalita na siya. Baka nabigla lang talaga yun siya sa nangyari ba. Nagsalita na siya, tas okay na. Ngayon po, pinalitan naman siya ng diaper. Tas, nung nangyari kasi yun, parang wala nang gana magsalita, wala nang ganang, parang sabi niya, masakit daw, masakit. Puro na lang sakit yung sinasabi niya sa amin ba. Tapos, inaantok siya, ganyan ba parang nag-alala kami kasi hindi na normal. Ang ginawa namin, sabi ko kay Martin, sige paanuhin lang natin siya, palitan muna natin siya ng diaper at pahigain natin ulit. So, pinhiga namin siya.
Pinahiga namin siya ulit para makarelax yung katawan niya. Pero yun nga, tas yan naman namin yung blood pressure niya kung mataas ba. Normal lang naman, 120 over 70 ata yun. Basta normal yung dugo ni Uma. Kaya hindi kami nag-alala nun dahil nga normal lang naman yung ano niya. Tapos, palagi talaga niyang sinasabi masakit. Ilang araw na po yan siya nagsasabi na masakit. Si Uma kasi, di ba, may sakit yan siya sa likod niya na osteoporosis. Kaya mayroon na siyang napakatapang na gamot na iniinom araw-araw. Kung marami siyang sakit na ramdaman araw-araw, pwede namin na siya bigyan pa ng yung limit na binigay ng doktor kung magkano yung mga miligram na bigay namin kay Uma ba. Kasi po grabe kasing side effect ng gamot na yan. Kaya, siyempre, ingat-ingat din kami ba. Alam naman kasi namin yung sakit ni Uma na naalala niya yung nangyari. Noon, minsan nakakalimutan niya yung nangyari. Ngayon, ma'am, depende kung anong hindi kasi natin maano yan, no? Kung ano talaga yung mga sakit ng dementia, nasa isip nila ba? Anong nasa loob ano yung sinasabi ng utak nila ba? Kaya yun po, sabi ko kay Martin na magtawag na lang tayo ng ambulansya kasi nga, marami siyang sakit na ramdaman. Tapos, hindi na talaga normal yung mukha niyo. Mapakita ko po sa inyo yung mukha niyo dito. Hindi normal ba? Parang bang matamlay siya na, parang bang naawa talaga ako sa kanya. Sabi ko kay Martin, magtawag na lang tayo ng ambulansya kung wala naman silang makita, di okay lang. Importante na dala si Uma sa ospital. Kaya tumawag kami ng ambulansya noon. Punta agad dito sa bahay. Linggo yun ha. Mga alas 8 na yun. Linggo yun siya ng pag-uwi namin. Tapos, pagpunta ito ng doktor, nilagyan agad siya ng ECG, tinignan lahat yung blood pressure niya, ganyan naman talaga ang ginagawa ng Tapos sabi ko kay Martin, natatakot kasi kami, baka sa puso kasi nga, sinasabi niya kasi palagi, masakit yung likod niya. Tapos, dito din sa may niya, sabi niya masakit daw, kaya, natatakot kami, kaya tumawag na lang kami ng ambulansya para sigurado ba, di ba? Mas okay na yung sobra-sobra yung pag-alala mo kaysa na hindi mo inisikaso yung pasyente tapos meron na pala nangyayari sa kanya na hindi maganda, di ba? Yun ang ayaw namin mangyari. Tapos ngayon, tumawag na lang kami ng ambulansya, pumunta dito yung doktor, kasama yung doktor. Tapos sabi ng doktor na nilagyan nila ng ECG agad. Sabi ng doktor na dalhin na lang daw sa ospital para doon na talaga nila ma-continue, ma-check up si Uma ba kung sa dugo niya, kukunan siya ng dugo, i-check nila lahat kung ano talaga yung ba. Kaya dinala si Uma sa hospital. Siyempre kami, si Martin, na-stress na naman kay pang umaga siya kinabukasan sa trabaho, alas 4:30 magising na yan si Martin kay magtrabaho ng pang-umaga. Dala na si Uma, ilang beses na hospital si Uma, doon pa talaga yan siya natutulog na, hindi pa yan siya pinauwi agad talaga. Nag-stay talaga siya sa hospital ng ilang araw. Itong bago lang na nangyari, itong dinala si Uma sa hospital ng bago lang, ipinauwi na madaling araw. Yan nung na-stress kami, grabe yung stress ni Martin. Kasi tumawag yung doktor dito mga alas 11, sabi nila, yung dugo daw ni Uma, okay daw yung resulta, wala daw silang nakitang problema. Yung ECG naman, okay naman daw yung ng puso ni Uma, okay lahat. Sabi nila, i-x-ray daw nila si Uma, kung wala daw nakita na problema sa likod, papawian nila. Pero hindi nila alam kung anong oras matapos sila sa check-up ni Uma. Alam po ba ninyo na pang umaga si Martin sa trabaho, alas 4:30 magising na yan siya, tapos nung tumawag sila, mag-alas 12 na. Sabi nila, hindi nila alam kung anong oras makakauwi si Uma. Yun doon kami na mas na-stress ba dahil bakit hindi nila patulugin ng isang gabi sa hospital yung pasyente kahit wala namang nakita sila dahil para din kay Uma na hindi na siya ma-stress ng balik na naman siya dito sa bahay, tapos gabi na, di ba? Hindi talaga namin ina-expect yun na yun ang mangyari kay Uma na pauwiin siya ng gabi din yun. Namating si Uma dito sa bahay, alas 2:30 na. Yun. Si Martin, pagkadating ni Uma, pinahiga din namin agad sa bed. Pinahiga naman siya sa bed nung taga-ambulansya, Pinahiga na siya sa bed, tas binigyan ko siya ng tubig. Sabi ko, Uma, tulog ka na, bukas na lang kakain ulit dahil gabi na, mag-alas 3 na. Okay naman daw sa kanya. Buti na lang talaga marami siya nakaon nung mga alas 4. Marami siya nakain ba mga alas 4. Kaya yun,
Pinatulog na lang namin siya, hinayaan na lang namin siya manood ng TV hanggat makatulog siya. Kami naman umakit sa taas kasi maaga pa din ako magising. Di maghatid ako ng mga bata sa eskwelahan kay Fiona. Yun si Martin hindi nakatulog hanggang umaga. Nag-alala siya sa mama niya. Si Martin walang tulog, pang umaga pa sa trabaho, magtrabaho ng 8 oras na nakatayo, tas walang tulog. Naawa po talaga ako kay Martin ng oras niyan. Hindi namin alam bakit pinawi si Uma na hindi na lang, kahit wala naman sila nakita sa pasyente, no, kahit patulogin na lang isang gabi sa hospital ba, kay kami din, may trabaho yung pamilya ng pasyente nila, di ba? Si Martin walang tulog, tapos nag-try siya na magsabi niya, magkuha siya ng bakasyon sa Lunes para makatulog siya. Kasi nga, ano na sa oras, balanganin na sa oras na hindi talaga siya makatulog. Hindi siya makakuha dahil walang kulang-kulang sila sa trabahante, maraming may sakit. Kaya hindi siya nakapag-bakasyon nung time na yun. Sabi ni Martin, sige, kakayanin ko na lang to eh. Wala tayong magawa, sabi ni Martin. Hindi naman pwede na hindi siya magtrabaho. Kaya yun, nagtrabaho pa rin siya. Kami naman, stress ako rin, maaga din ako nagising. Pero ako, mas nakatulog ako kaysa kay Martin. Si Martin kasi hindi niya siya nakakatulog ng maayos minsan. Kasi nga yung trabaho niya pa iba-iba yung schedule every week ba. May panggabi, may panghapon, mayroon siyang night shift, kaya hindi na maano yung katawan niya ng hindi siya makakatulog ng maayos minsan. Kaya yun po nangyari kami, na stress po kami. Ngayon po, Ginoo ko, sabi ko, ngayon, kahit ilang araw na siya sa bahay, 1 week na nangyari sa kanya kahapon, kahit ganun nang nangyari sa kanya, palagi pa rin niya sinasabi na may sakit siya, gusto niya pumunta sa ospital, ganyan. Sabi ko, noon, hindi kayo man gusto pumunta ng ospital. Ngayon, gusto mo nang pumunta ng ospital. Ganyan, alala na talaga niya yung mga nangyari noon ba. Alam po ba ninyo, nung may pasyente kayo na ganyan na may demensya, hindi po talaga madali na mag-asikaso po sa kanila dahil minsan, maratol ka, magpanik ka ba kay maraming sakit na ramdaman, hindi mo alam kung anong gagawin. Tapos bigla na lang nahimatay si Uma nung na yun. Kaya grabe yung panic ko. Ginoo ko, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So nabisaya na tayo nito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya sabi ko kay Martin na hindi talaga madali magbantay ng may mga sakit na demensya dahil nga hindi na natin alam kung ano talaga yung mga naramdaman nila sa utak nila, no? Jesus, Ginoo ko, buti na lang okay naman yung mga check-up ni Uma. Wala namang nakitang mga niya ba? Sa lang talaga yan, sa isip lang talaga niya yung mga sinasabi niya ba? Meron talaga yan siyang sakit na ramdaman sa katawan dahil yun naman talaga yung lalo na sa likod. May gamot naman yan siyang iniinom dyan. Kaya sabi nga ng doktor, kung minsan sobra yung sakit na naramdaman niya, bigyan na namin ng dagdagan na lang daw namin yung gamot. Ginawa ko din naman. Gano'n pa naman din yung sinasabi niya. Sakit pa yung likod niya. Hindi ko naman pwede na bigyan ng sobra-sobra. Maano pa yun si Uma. Maano pa mangyari. Ako pa may kasalanan. Kaya nung nangyari nga sa kanya, nung nahimatay siya, hindi ko po talaga sabi ko kay Martin, sana okay lang si Uma. Sana hindi ako nagkamali sa pag-alaga sa kanya kasi ayaw ko na ako yung sisihoy, no? Ginawa ko namang lahat na maalagaan ko na maayos yung mother-in-law ko ba. Kaya Ginoo ko, hindi talaga madali yung trabaho namin dito minsan. Kaya, Ginoo ko. Grabe talaga yung stress namin nung isang araw ni Martin. Kay Uma, nung linggo, Ginoo ko. Buti na lang at okay naman siya. Ano po yung mga dahilan? Bakit nahimatay po yung tao? Pwede po niyo sabihin sa akin. Bakit nangyari yun? Kaya nabigla na lang siya nahimatay. Kasi ilang naman, hindi naman mabot ng ilang minuto. Nagkamalay agad siya ba? Tapos pinainom ko siya ng tubig. Ginoo ko nakita lang po niyo yung reaction ko nung time na yun. Grabe talaga yung sigaw ko kay Martin. Si Martin good parang muntik nang tumalon sa hagdanan dahil alam niya nga may nangyari sa baba na hindi maganda. Kaya yun po yung nangyari kay Uma. Kaya na-stress ako nung last week. Sobrang stress namin ni Martin. Last week, yung linggo ba, nung pagkatapos ng birthday ni Martin. Kaya yun lang po yung ikuwento ko po sa inyo na tungkol kay Uma. At sana po na mayroon po mag-ano sa akin ba, sagutin yung tanong ko bakit nahihimatay po yung mga pasyente o katulad ni Uma. Bakit nangyari yun sa kanya ba? Dahil bigla talaga ako natakot ako baka mga ulit-ulit tas wala si Martin dito. Ginoo ko. Diyos ko. Alam lang po ninyo, no? Hindi madali mag-alaga. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta po sa akin at mag-iingat po kayo palagi. Bye!